Breaking news! Huting naglunsad ng opensiba laban sa Amerika. Naglunsad ang Houthi ng pag-atake sa isang warship ng Estados Unidos na nasa Red Sea. Pero ang nasabing missile ng Houthi ay na-intercept at minasak ng US fighter aircraft. Ganyan kalakas ang depensa ni Uncle Sam. President Biden kinumpirma na ayaw makipagdigma ng Iran sa Amerika. No. Iran does not want a war with us. Naku, eto na, Germany, nag-deploy na rin ng warship sa Red Sea upang tulungan ang Amerika laban sa Houthi. 19 milyong litro ng military fuel ipinadala ng Amerika sa Pilipinas. Posibleng paghahanda ito o gagamitin ito ng Amerika sa mga operasyon tulad ng Joint Maritime Drill kasama ang Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Pero may isang senador na umalma sa ginawa ng Amerika. Ang tanong mga kabayan, pero bakit kapag China hinarang at binuli tayo sa West Philippine Sea ang tahimik nila? Bakit kaya Germany magbibigay pa ng karagdagang mga drone para sa Pilipinas? Houthi gumanti sa Amerika. Naglunsad ng anti-ship cruise missile ang Houthi sa isang barko ng Amerika sa Red Sea. Ayon sa US Central Command nitong ika-14 ng Enero, taong kasalukuyan, naglunsad ang Houthi sa Yemen ng isang anti-ship cruise missile patungo sa USS Laboon DDG-58, isang Arleigh Burke-class destroyer na nagpapatrolya sa Red Sea. Bago pa man tumama ang nasabing anti-ship cruise missile, winasak na ito ng US fighter aircraft. Ayon sa isang source, ang fighter aircraft na ginamit ng Amerika upang i-intercept ang anti-ship cruise missile ng Houthi ay isang land base. Ibig sabihin ito mga kabayan, kabilang ito sa mga eroplanong mandirigma ng Amerika na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Kung akala ng Houthi na kaya nila ang puwersa ng Amerika, nagkakamali sila. Ganyan kalakas ang pangdepensa ng Amerika. Kinumpirma naman ni President Biden na kahit naglunsad ito ng opensiba laban sa mga Houthi, hindi kikilos ang Iran dahil ayaw ng Iran na makipagdigma sa Amerika. Bombing the Houthis with the attacks don't stop. Will you continue with the strikes, sir? We will make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior, along with our allies. Do you de facto proxy war? No. Iran does not want a war with us. Are you willing to call the Houthis a terrorist group, sir? I think they are. Were the strikes successful last night, sir? Yes. I don't think there's any civilian casualties. That's another reason why it's a success. Nagpasya naman ang Germany na i-deploy ang Sachsen-class Air Defense Frigate na Hessen sa Red Sea upang suportahan ang Amerika sa operasyong proteksyonan ang mga barkong pangkomersyal. Dahil sa iba't ibang mga armas at kakayahan ng Hessen, makapagbibigay ito ng malaking tulong sa mga kaalyado. Sa ibang balita naman mga kabayan, kung paghahanda lang ang pag-uusapan, Amerika number 1 dyan. Amerika nagpadala ng milyong-milyong litro ng military fuel sa Pilipinas. Ito ay nagmula sa Hawaii at ililipat ng militar ng Amerika sa isang commercial storage facility sa Subic Bay, Zambales. Dala ng isang US registered tanker na Yosemite Trader ang nasabing 5 milyong galon o kulang-kulang 19 milyong litro ng F-76 fuel. Ang F-76 fuel ay isang military fuel para sa mga barkong merong latest generation turbine engines. Kasalukuyan nakatigil ang barkong Yosemite Trader ayon sa isang vessel tracker website sa labas ng Subic Bay at posibleng nag-iintay ito ng mga kaukulang permiso. Ang nasabing paglipat ng milyong-milyong litro ng military fuel ay inalmahan naman ng isang senadora kung saan kinwestiyon nito kung ano ang dahilan ng paglipat ng milyong-milyong litro ng F-76 fuel sa bansa. Duda ang senadora kung ito ba ay isang paghahanda ng Amerika kung sakaling magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China dahil sa Taiwan. Ang tanong, sapat ba ang ganito karaming fuel para sa napakaraming mga barkong pandigma ng Amerika? Ayon sa ating pagsisiyasat mga kabayan, ang isang barko ng Amerika tulad ng isang Arleigh Burke-class destroyer ay kayang umubos ng 24 na bareles o 1,000 galon o 3,785 litro ng fuel kada oras. Alam nyo ba mga kabayan na kayang ubusin ng isang barkong pandigma ng Amerika ang 8,500 bareles o 357,000 gallons o 1,351,392 liters ng military fuel sa isang linggo sa layong 5,000 nautical mile o 9,260 kilometer at sa bilis na 20 knots.
Ang nakapagtataka mga kabayan, bakit laging Taiwan? Hindi ba natin pwedeng sabihin na ginagawa ito ng Amerika para sa mga paghahanda sa mga joint military drill kasama ang Pilipinas sa West Philippine Sea? Ito naman ang naging pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief Lieutenant General Browner Jr. Nung nalaman po namin itong this statement from Senator Aimee, we started investigating also. Pag tinawag po kami, we are ready to explain our side na hindi po kasama ang AFP sa transaksyon na ito. Naglabas na rin ng pahayag ang Departamento ng Depensa ng Pilipinas na ang shipment ng fuel mula sa Hawaii patungong Subic Bay Freeport sa pamamagitan ng commercial tanker na Yosemite Trader ay isang regular na commercial transaction sa pagitan ng gobyerno ng Amerika at mga kumpanya sa Pilipinas. Dagdag pa ni Armed Forces of the Philippines Chief Lieutenant General Browner Jr., posibleng paghahanda ito ng Amerika para sa mga gagawing military drill at mga joint patrol ng Estados Unidos at Armed Forces of the Philippines. Sa katunayan, kakasimula pa lang ng taong 2024, nagsagawa na agad ng maritime drill ang dalawang magkaalyadong bansa sa West Philippine Sea na sinangkutan ito ng Carrier Strike Group 1 ng hukbong dagat ng Amerika. Starting this January, may mga activities na tayo with the American government, the Armed Forces of the United States, such as the Salaknib exercise, the Balikatan exercise, and the other exercises that will go on for the year 2024, ay naghahanda naman sila ng mga logistical requirements nila. Sa ibang balita naman, Germany at Pilipinas mas lalo pang pinapalakas ang pakikipagtulungan sa pagdating ng German Foreign Minister sa Pilipinas. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na magbibigay ang Germany ng hindi bababa sa 4 pang unmanned aerial vehicle na magagamit para sa aerial mapping, maritime surveillance at iba pang layunin. Kinumpirma rin ng Philippine Coast Guard na ang Germany ay nagbibigay ng tulong sa kanila sa iba pang mga bagay.